Inilatag na ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa EDSA rebuild. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang mga alternatibong kalsada na pwedeng daanan ng mga motorista? Higit 2 linggo nga bago simulan ang pagpapaayos ng EDSA ay 7 alternate routes papuntang norte ang binuksan ng MMDA at meron ding 15 papunta naman sa southbound. Narito ang detalye ng ilan sa mga rutang yan. Kung papuntang norte halimbawa, pwedeng dumaan sa Rojas Boulevard, Macapagal Avenue at NAIA Expressway. Dumiretso sa Terminal 3 exit papuntang Nichols at dumaan sa East Service Road papuntang C5. Kung papunta naman sa south ay dumaan sa Skyway Stage 3 kung papuntang Quezon Avenue, E. Rodriguez, Plaza Azul o Nagtahan, Buendia, Magallanes at NAIA Expressway. Para sa buong listahan ng mga alternatibong ruta, bisitahin ang Facebook page ng MMDA. Jiggy, inabisuhan din ng MMDA yung mga motorista na dumaan o gamitin itong mga mabuhay lanes para nga bigyan daan itong EDSA rebuild. Jiggy. At Gerard, kahapon bumaba yung mga nahuli sa NCAP kumpara nung unang araw. Ngayong araw, kumusta ang NCAP operation? Alam mo, Jiggy, sa obserbasyon nga ng MMDA, mas naging maayos ang designated lanes sa major roads dito sa Metro Manila dahil nga parang naging mas masunurin yung mga motorista. Pero yun nga lang, sa takot na magmulta, parang nasobrahan naman yata yung pagkamasunurin nila. Nag-viral ang video na ito sa Ortigas Avenue, corner Santolan Road, kung saan hindi gumagalaw ang mga motorista sa stoplight kahit na may ambulansya. Nakausap ng News 5 ang uploader ng video na yan at batay daw sa kanyang obserbasyon, wala siyang intensyong manira o manghusga. Pero ayon sa MMDA, hindi naman daw maisuhan ng citation ticket ang mga sasakyan sa ganyang sitwasyon. Dapat daw bigyan daan ng emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bumbero at iba pa. Hindi rin daw kasi automatic na natitiketan ang mga motoristang nahuhuli sa CCTV dahil dumadaan pa sa manual review at validation ang lahat ng nakikita nilang sa mga lansangan alinsunod sa proseso ng NCAP. Chiki. At panguli na lang, no, magkano ulit ang multa dito sa pag nahuli ka sa NCAP? Alam mo, Jiggy, iba't iba yung mga schedule ng fines and penalties depende doon sa naging violation ng isang motorista. Pero for example, doon sa disregarding traffic signs, katulad kung ang isang motorista ay dumaan dito sa bike lanes dito, yan ay 1,000 pesos. At yung notice ay matatanggap 7 days after ng mismong violation dahil dadaan ito sa postal system natin at ipapadala through registered mail. Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Guadalupe.